Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Gemini, this reading is for you, November 4 to 9. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome guys sa bahay ni at Amy. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. At kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito para sa personal reading. This is a general reading, kabayan. Gemini, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito sa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Tingnan natin ang iyong angel number. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang, Gemini. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta mag-resonate sa inyo. Kaya, kung sa inyo is sa inyo. Okay? Starting fresh. Okay, meron sa inyo ngayon na maaring you are starting a new beginning or a fresh start sa buhay nyo. No, maaring by a work, maaring a new life, maaring new love life, kung ano man yan. Oy, drama alert. And, merong nagtatapos na, Ibig sabihin, may nagtapos na. Diba? We have the cycle, Kasi, titanong mo to is 10. 1010, 191 at the beginning, Talagang, the cycle is ending. Sabihin, nagkaroon ng konting lungkot. Okay. Unahin natin ito. Baka nakakita kayo ng mga ganitong number, Drama alert 1717, independence. You have a soul mission. This is a time na magkakaroon ka ng alone time, ganyan. Maaaring magkakaroon nga ng ending sa isang cycle ng buhay mo. And nandun na rin yung iyong mga matututunan in life, learning, healing, and aspiration. Take a few deep breaths and focus inward. And you need the time to think things over and consider your option. And this time, you must rely solely on yourself. It's more on focusing ka na ngayon sa sarili mo. It means you might not believe it, but you're heading in the right direction. Yes, that is the right direction that will appear to allure. Inactivity is just a natural part of the process. Yan, lang yan, party lang yan ng, kasi makakaramdam ka ng mga lungkot minsan, makakaramdam ka ng mga emotion, sadness in your life, party yon kasi you are growth, nagkakaroon ng growth para sa iyo, isa yon sa mga pagdadaanan mo sa buhay mo. Kasi, may isip mo yung mga sitwasyon na mga nangyari in the past, tapos yun, kukuhanin mo na ngayon yung mga na-learn mo doon, ganyan, And yun nga, this is the period na nagkakaroon na or you need mo na mag-heal, sa isang situation. Ibig sabihin, this is a time to start a new beginning in your life and manindigan ka, sa nakita ko dito, sa mga bagay na gusto mong tapusin talaga kasi endless of the cycle and the cycle, diba? Endless of the cycle, charisma. Communication, society, movement, journey, repetitive circumstances, and pattern. Sabihin nga is meron mga end of communication with someone or also maaring when it comes kasi November is a new moon in Scorpio, diba? Is entering. In November 1 and the 2 is the Mercury enter into the Sagittarius, and the 3 and the 4 is the Juno enter into Scorpio, and Mars entering into Leo. It means na this is a good for a relationship either to yourself, either to a people, or sa mga bago mong kakilala. Or if you are looking for a romantic, relationship, this is a time, sa nakita ko dito. Ang nakita ko. And then also, expand and enhance yung communication nyo ngayon, Kung dito na ito is we have the communication and the movement. Kumbaga, may mga bagong journey ka na nagagawin. Siyempre, may kakaroon pa rin mga a little bit conflict, hindi pagkakaintindihan, kung sino man yan, sa nakita ko dito. At magkakaroon ng mga iba is a deep conversation. Yan. May mga tao na ikaw or there is someone here is really want to commit,
or communication man yan, or pagkakasundo man yan. Also, this is a time to boost your energy, no? To create again your energy. Kaya we have the 1 of Swan, 717 is the beginning. Diba? Kasi you have a knowledge na, no? Sa nakita ko dito. And, yun nga, boost your energy to create the things that you want right now, no? Sa nakita ko dito. Kasi andito yun eh. Mamimili ka kasi. Kasi you have the cycle, the endless cycle and the cycle, diba? Kumbaga, nasa sa'yo yun. If you want to fully commit with something or with someone or separate direction. Yun ang magkakaroon sa inyo ngayon. Ang magiging desisyon mo ngayon, no? Kaya we have the end of the cycle. And, siyempre, there's some truth you resistant to accept. Yan. Kailangan, may mga malalaman ka na mga katotohanan. It comes to yourself, it comes to your relationship, or mga sa paligid mo, no? Yan, mga dapat mo i-accept over and over again until you tired and restrained beyond depression. Yan na. Ito na. It take a decision. Ito na yung decision mo to live life for yourself. Focus to yourself. Life is all about passion. Then you make a change and the world around you follow. Kung magbabago ka at i-change mo yung sarili mo and you will focus more to yourself, susundan ka niyan. Sila yung na mismo ang susunod sa'yo. Totoo yun. And we have the 191, the karma, warning, judgment, influence, power, cycle, change, and this is the time to revert. Diba? Karma will paying you a visit. Release the need to control because you cannot force things. Hindi mo pwedeng ipilit ang isang bagay na hindi na mag-work anymore. No? It's up to you na naman talaga if you want to end the cycle, no? Learn your lesson so that they don't repeat. Diba? Tama naman. Kaya nga we have to learn. Para hindi na maulit in the future. Make some space for a new experience. Make a new experience in your life. Ay, naku po, anak! Nibo mo si mami eh. Dali. Dali lang ha. Talagang anak, dito pa, blessing sa ulo. Diyos may anak. Kaliligo lang ni mami ah. Ano yan? Kaya sabi ko, wag kayo sa ulo ni mami Pinagawa niyong pugat. Yung mga ko ginagawa, pugat. Wag ka na dyan sa ulo ni mami. Tingnan natin na yung energy. Gemini. Kung saan man parte ng buhay mo to, sa work mo, sa friend mo, sa relasyon mo, sa loved ones mo, sa pamilya mo, diba? I-connect mo ha. Energy ni Gemini this week. Vision. Sabi nga, diba, universe never give what you want. Kasi universe give what you need. Diba? Kahit hindi mo ito kuhanin, kahit hindi mo hilingi at kahit hindi mo i-manifest, ibibigay niya yung need mo talaga. Pero yung want mo, hindi niya ibibigay sa iyo. Kasi universe is know what you need. Diba? Minsan, diba, hindi kasi, minsan kasi, meron kasi tayong mga bagay na ipinapakita na sa atin, pero nagbubulag-bulagan pa tayo, diba? Or ina-accept lang natin yung bagay. Diba? Kaya minsan mahirap din talaga na, alam niyo na yun. Energy ni Gemini. Oh. Okay. Ano to? Okay. Oh, okay. Ito na nga. Mukhang may kakahiwalayan pa. Mukhang may kakahiwalayan pa. May travel ba kayo? Parang may nakita kong travel. Or may taong aalis, no? May pag-alis ako nakikita. Yes, ang energy mo for the day is confident. Independent. Energy mo this week is this is a time is to move on or to move forward sa iyong mga plano. This is a time to grow. This is a time to explore. This is a time na you need to experience
yung ibang bagay sa buhay mo, no? Ang nakikita ko dito. Ito na yung oras. Kasi why? Ang nakita ko dito is, yung iba sa inyo is more on frustration. May part ng buhay nyo na napo-frustrate kayo, may part ng buhay nyo na parang walang plano. Alam mo, kasi meron akong tao na dito nakikita na meron ka kasi isang bagay na nagiging patient ka, pero hindi mo makukuha yung magandang kalalabasan na to, no? Sa nakita ko dito. And this is a time na maging independent ka, no? You need to be strong. Andito yung sitwasyon na ibalik mo yung dating ikaw, ganyan. Kasi may nakita ko dito na tao na wala siyang plano sa'yo. If you're in a relationship or or kaibigan to or a family or kung ano man yun, kung ano man to. Wala ako nakita. There's a person who is with no plan, no? Meron din dito na nakita ko is it's more on stagnant, it's more on delay sa iba. And then, frustration nga. May tao ako nakikita dito na maaring din na may pagkatamad or not doing things or not doing something. Ganyan. Parang gusto niya lang na independent siya. Hindi ko naman sinasabi na tamad yun. Siguro it's more on gusto niya lang na maging independent siya. Ganyan. Ang nakikita ko. Tsaka, baka kayo, makaramdam kayo ng katamaran, no? May tao kasi rin ako nakita na impatient. Yun. Kasi may nakikita ko dito na someone want ng getting together, pero may isang tao na parang wala siyang plano na makapagkita sa'yo or wala siyang plano na mag-invest sa'yo or magbigay ng time sa'yo. Gusto niya lang muna for a while is siya. No, if ever na hiwalay kayo or hindi kayo gano'n nakikita, ganyan. Andun din kasi yung pag-iwas or maybe you, di ba? You are waiting for a union, but you are waiting for getting together, ganyan. Pero nakita ko dito is, maaaring itong tao nito is, wala siyang plano na magkaroon ng pagkikita or pagsasaayos or pag-meet, ganyan. For sa ngayon sa ngayon. Kung kayo is in a relationship naman din, ang nakita ko rin dito, yung partner nyo or ikaw is wala siyang plano sa'yo. Pero sorry, yun ang talaga nakikita ko sa'yo. Kaya this is a time na you need to end this cycle, if ever Start a new beginning. Diba? Tingnan natin ang parating sa'yo. Anong parating kay Gemini? Maring kung kayo is baka wala pa kayong plano sa isang bagay to invest. Halimbawa, ang lipat ng trabaho, ganyan. O itayo muli yung sarili mo to growth, ganyan. Parang kung nasaan ka lang ngayon, dun ka lang. Yung iba hindi kayo lahat. Parang kontento ka na kung nasaan ka ngayon. Parating kay Gemini. Kasi hindi ko pa nakita yung moving forward. Naghihintay ka pa. May hinihintay ka pa. Anong pwede ko malaman dyan? Ay, luga. Hindi maganda. Ay, nako. Parating sa'yo is more on sadness. It's more on walang developing, no? Parating sa'yo is you give your hard work or you give your effort either sa yung relationship, sa yung trabaho, sa yung mga ginagawa, do things, ganyan. O sa sarili mo, ganyan. Ano naman yung confident mo sa nakita ko dito. Pero, ang nakikita ko sa'yo dito, you are more on indecision sa buhay. You are more on stuck.
Kumbaga, you are scared to move on, if ever na gusto mo mag-move on, no? And handun din yung situation na sometimes you are fake your happiness. Alam mo yun? Yun na yun, no? Kasi andito yung situation na parang naghahanap ka ng tamang direction sa buhay mo, no? Maybe handun yung situation na deep unhappiness, ganyan. Maaring may mga sitwasyon na nakakaramdam ka na ginagago ka, hindi ka ginagalang, ganyan. Nasasaktan ka sa salita o nasasaktan ka sa mga nangyayari, ganun. Pero handun yung ginigive mo yung effort mo dun sa bagay na yun, no? Actually, you are very helpful eh. Matulungin ka, actually. Matulungin ka, pero ang nakita ko sa'yo dito is hindi niya nakikita yung effort na ibinibigay mo sa bagay na yun, sa sitwasyon na yun, sa relasyon na yun, no? Sa nakita ko dito. Kaya, siguro minsan, nakikita ko sa'yo na kahit minsan hindi ka na masaya, kung nasaan ka man ngayon, na-stagnant ka eh. Hindi ka na masaya, pero hindi ka makapag-desisyon. Nagkakaroon ka ng doubt, no? Kumbaga, you have an option in your life. No? This is the time to face your future, di ba? Kung ito sa trabaho man, sa relationship, or kung sa ang bagay man yan, no, sa nakita ko dito, this is the time to invest to yourself more. Kasi ngayon, you don't know kung ano yung direction mo eh. No? Maari ina-analyze mo pa. Napakatagal naman. Sabay ganun eh. Pero I'm not saying naman na magmadali ka sa part na to. Pero, ang hirap kasi yung yung alam mo yung hindi ka na masaya sa isang bagay. Tapos, hindi ka makamove on. Yung minsan hindi ka na masaya, PPKM mo na lang na masaya ka, itatry ko uli na isang beses, pero paulit-ulit. Alam mo yun? Yung parang ginagago ka na. As in, hindi ka naman masaya eh. Sorry Yun nakita ko. Pero, ikaw, nasa sayo pa rin yun. Kasi, try to give effort to move on if you want. No? Sa nakita ko dito, make a new horizon, balik mo yung dating ikaw, balik mo yung iyong alindog, di ba? Ibalik mo yung, wag kang mawalan ng pag-asa. No? Alam ko na hindi ka nawawalan ng pag-asa, pero mag-give effort ka to para maibalik mo yung confident mo, yung strength mo, no? Tingnan natin ang dapat iwasan ni Gemini. Hindi ba nananakit yung likod niyo? Handito na rin yung minsan, nirarock bottom ka, no? Binabackstab ka, no? Ng mga nasa paligid mo, ganyan. May nakakita kasi ang backstabbing mo. This is a time na talaga to end this cycle. Diba? Pero, baka nagkakaroon pa ng dramahan, ano? Tingnan natin. Anong dapat iwasan ni Gemini? Baka nagkakaroon pa ng masyadong emotion. Sayang ngayon kasi, tingnan natin, no? Oh, may third party sa iba? Thank you po. It's more on pain. Okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na more on your frustration, emotion, being stuck, not being smart, yung maging manahimik, yung antali-talino mo pero nagtatahimik ka, no? Yung sitwasyon na natatrap ka, no? Iwasan mo yun. Yung sitwasyon na you're like a prison, pero pwede ka namang umalis, di ba? Iwasan mo rin yung situation na kasi ganito, parang sinasabi mo kasi dito na, kasi kumbaga halimbawa sa relationship, kasi na kami, 6 years na kami, 7 years na kami, kung how many years pa man kayong dalawa, pero kung hindi ka na masaya, diba? Kasi ang tagal mo na rin naman na, iba nga dito, 10 years na no? Diba? Kasi you will be okay. Okay ka kahit mag-isa ka. Okay ka. As in okay yung nakikita ko sa'yo. You'll be okay. Yun, iwasan mo yun, no? Yung ma-frustrate ka dito. Yung na-imagine mo na wala nang pag-asa, ganyan, no? Kasi, huwag kang ma-confuse, huwag kang malito dito. Kasi,
choices is always available is nasa sa'yo lang. Iyon. No? It's time lang talaga to end this cycle. It's up to you rin. Yun. Iwasan mo yung mga pag-iisip na ganun. So, nakita ko dito. This is the time na ikat mo na yung mga bagay na yun. Kasi you are very smart. Huwag kang malito. Huwag kang malito. Porket kayo, 6, 7, 8 years kayo, or bago pa kayo, yan. Halimbawa, kung bago pa lang kayo, o 2 years pa lang kami, 1 year pa lang kami, 1 month pa lang kami, di hanggang okay lang sa'yo na kahit hanggang, kayo, ay 6, 7, 8 to 10 years, na ganyan kayo, diba? Ang sakit nun eh. Yun, iwasan mo yun na matrap ka sa isang sitwasyon na painful, no? Sa nakita ko dito. You are not a victim. Wag mong isipin yung mga negative thought, ganyan. Hindi mo kailangang makulong dyan in a part na hindi ka na masaya. Diba? Kung saan man to, trabaho, relationship, kapatid, pamilya, saan man part dyan ang sa anak mo, pwede rin. Tingnan natin. And when it comes to love, Gemini in love. Tandaan nyo, love isa lahat ha. Pamilya, anak, kaibigan. May tao na player. May tao na mapaglaro. When it comes to a love. Bakit? Okay, when it comes to a love, no? When it comes to love, ikaw yung tao na, alam mo yung gagawin mo yung lahat para sa pagmamahal. Ikaw yung person na, masyado mo siyang papahalagan. Alam mo yun? Gagawin mo lahat para sa kanya, ganyan. Yung parang, sa kanya na iikot yung yung mundo mo, ganun. Parang siya na yung buhay mo. Ganun ka kasi magmahal sa nakita ko dito. Hanggang minsan dumarating ka na sa part na ikaw na mismo nasasaktan. Diba? Ikaw na mismo yung masyado kang patient, masyado kang as in very patient, as in. Dumadating ka minsan sa sa part mo na yung pagtitiis na yun, yung sobrang pagtitiis na yun, yun pala yung part na yun na nakakasakit para sa'yo. Kasi, ibibigay mo yung lahat para sa pagmamahal eh. Ganun ka magmahal. Tinuturing mo siya na isang valuable things or ganun ka magmahal. As in. Lahat naman ganun. Pero, yung sa part na nakikita ko sa'yo dito, dumadating ka minsan sa napapaisip ka. Diba? Bakit ganun? Ba't parang ako lang yung gumagawa ng lahat para sa kanya? Bakit parang ako hindi ko nararamdaman yung ginagawa ko sa kanya? Hindi ko nararamdaman yun na gawin niya sa akin. Alam ko naman na hindi mo hinihiling yun. Diba? Pero when it comes to a relationship kasi is a give and take. Diba? Pero minsan na dumadating ka na dun eh. Nag-iisip ka na minsan na sinisiyasat mo yung sarili mo, ganyan. Kami ba? Siya ba talaga? At the end, yung ganun. Siya na ba yung makasama ko? Dumadating ka na hanggang sa dumadating ka na you want to retire, ganyan. Or wag na lang, urong sulong, ganyan, no? Minsan, basta you're always thinking at night. Sometimes, no? Tinithink mo yung relationship nyo. If you are in a relationship ganun. Ang nakikita ko sa'yo, naghahanap ka na ng kaliwanagan. Kasi, maaaring hindi mo nararamdaman yung ibinibigay mo sa kanya. Kahit hindi ka naman kahit hindi mo naman hinihingi yan. Kasi hindi mo naman, kasi diba, sabi nga nila, hindi mo kasi kailangan mamalimos eh. Hindi mo kailangan hingin yung bagay na yun. Kasi, when you love someone, hindi mo kailangan humingi. Kasi kusang ibibigay yun. Kasi you love someone, di ba? Ganun ang pagmamahal. Hindi kailangan mo manghingi ng oras. Hindi mo kailangan na
na every 24/7 kausap kita, hindi mo kailangan hingin yun eh. Kasi kusa yun, ibibigay niya sa'yo yun. Diba? Kasi ang nakita ko dito, it's more on playing. No? Maybe there is someone is playing, or babaero, lalakero, ang nakita ko dito. It's more fun, it's more on fun, it's more on excitement lang ang nakita ko. Pero sa'yo, kasi sa'yo is a serious. Pero, or vice versa, pero there is someone here na they playing, more on excitement lang, ganyan na nakita ko. Sorry kung hindi kayo ito, it's okay lang. Kasi ang dami nyo namang energy sa mundo ito. Advice po kay Gemini. Advice kay Gemini. Ay, namatay na naman yung iPad ko. Advice kay Gemini to show me, universe. Start in your beginning. Nakita ko kasi see the full eh. Huwag kang mag-manifest na magbago yung cycle ng buhay mo kasi ikaw ang magagawa nito. Diba? We have the endless cycle and the cycle. Okay. So, we have the aces. Ang advice sa'yo is you need to love more yourself. Na magpakatotoo ka sa sarili mo, start a new beginning sa buhay mo. When it comes to acceptance, you need to accept, ganyan, and magkaroon ka ng mga bagong plano, you need to sacrifice, you need to surrender. If there is na need na ng surrender, ha? Mas mahalin mo ngayon yung sarili mo para makita at ma-receive mo yung fulfillment and happiness in your life. Start a new beginning. Just a beginning of your journey. Ibalik mo yun, di ba? Kung kinakailangan mo magpakatotoo sa sarili mo at magsalita. Kasi sa nakita ko sa'yo, marami ka na rin namang alam. Kasi you are very smart person. Sa nakita ko, tsaka pagod ka na rin, di ba? Ang nakikita ko sa'yo dito. Kaya manindigan ka na ngayon. This is a time na depensa mo yung sarili mo, protektahan mo yung sarili mo. This is time na magkaroon ka ng paninindigan and strong will in your life. Okay? Ganun ang nakikita ko sa'yo. Mag-focus ka ngayon sa mga new idea mo. Yeah, this is a time na magkaroon ka ngayon ng mental clarity. Pag-aralan mo yung mga bagay-bagay. You need to learn from the past. Let go the past. And it's over. This is a time na magkaroon ka ng transformation. This is the time na magkaroon ka ng self-evaluation. And this is a time na magkaroon ka na ngayon ng awareness. No? Sa nakita ko dito. Life-changing sa mga desisyon mo sa buhay. O hindi ka makalet ko. Pero sa nakita ko sa'yo dito, parang pero nasa sa'yo ito, nasa sa'yo ito. Pero ang naman sa'yo is the ending cycle and the cycle. Arigatou namaste, God bless.